Pasabog sa bakbakan sa lona, hindi ito pwedeng palampasin. Walang mundong tahimik pag sina Mark Magsayo at Andres Cortez na ang magpapaputok sa ring. Pilipinas kontra Amerika. Undefeated versus hard-hitting knockout artist. Mark Magsayo may kartara na 29 wins, 2 losses at 19 knockouts. Ang pambato ng Pilipinas na walang inaatrasan, kakayanin kaya niya ang bangis ng panibagong hamon. Andres Cortez, 25 wins, walang talo at 30 knockouts. May malinis na record, 0 loss. Kakayanin pa ba niyang panatilihing malinis ang panalo laban sa explosive power ni Magsayo? Kapanapanabik ang araw, Sabado, September 12 sa Amerika, September 13 naman Linggo sa Pilipinas sa T-Mobile Arena, Las Vegas at mapapanood ito sa DAZN at Paramount Plus. 10 rounds na purong dugong boxing at di mabayarang aksyon. Sino ang magwawagi at sino ang babagsak sa lona? Mag-ingay na sa comment section. Sino ang bet mo? Si Cortez ba o di kaya ang pambato ng Pilipino na si Mark Magnifico Magsayo? Samantala, John Riel Casimero maraming ginulat sa bagong interview kay Rapido Alan. Kaya tara ating panoorin mga kwento at video courtesy po tayo kay Sir Rapido Alan. Ano sa tingin mo? Ito ba'y masusustain natin na ipagtanggol, ipaglaban ng bandila ng Pilipinas? Oo. Marami namang pagsubok na dumating sa buhay natin pero kinaya natin dahil sa Panginoon at pagdasal natin at mag-pick up at disiplina sa sarili. Yun talaga the best, yung disiplina at pagpursige ka sa gusto mong marating sa buhay mo. Maraming mga pagsubok na dumaan sa akin kung babalikan natin yung nakaraan ko, sobrang dami kasi ito na lang sa nagsusuporta sa iyo. Kung yun lang talaga pinakadabis. Kaya sa akin naman, yung lahat ng mga sumusuporta sa akin, marami talaga. Kaya doon ako nagbigay ng lakas para sa gusto kong marating sa buhay. Ikaw din ay galing sa katulad ho namin mahirap, Champa. Ano ba nagsimula? Pwede ba ibahagi mo sa amin ng konti? Nagsimula ako nung kabataan ko, doon ako nagsimula sa amateur, sa palarong pambansa, Ibraa, yun, sa paralan, doon ako nagsimula. At na-discover ako doon sa Cebu. Nung pagiging gold medalist ko sa National Olympic, yun, gold medalist ako, palarong pambansa, gold medalist ako doon. Kaya, nung pag 16 years old ko, sabi ko gusto ko na mag-pro, kaya doon nag-start sa Cebu. Nakakuha ka ba naman ng suporta kaagad sa gobyerno o sino ang pribadong tao? Kaya umangat ka, ganun ba? Sinusuportahan ako sa mayor sa amin, sa Umuk. Kaya doon ako nagpursige. Dahil nandyan sila, yun, tumutulong sa mga kunting mga mo sa boxing. Kagaya ng pagkain, gano'n, mga boxing equipment, yun, tinutulungan nila. Kuya, anong pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay sa karera bilang boksingero? Karera, yung mga pagsubok, hindi lang laban yung marami, kahit sa pamilya mo, marami mga pagsubok na dumaan. Marami. Kaya kailangan lahat ng problema, i-dispatcha mo muna. Doon ka talaga mag-focus sa boxing. Kahit nga sa pag-aaral, nawawala ako sa pag-aaral kasi dahil sa boxing. Kasi hindi mo madalawa hindi mo maiisa lahat eskwela at boxing, hindi mo masasama Kaya pinipili ko yung boxing. Kaya yun, doon ako sa boxing nagtuloy-tuloy. Oo. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.